Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 2 araw matapos ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, unang ginang at House Speaker, pumalag si Pangulong Bongbong Marcos sa anyay kriminal na aksyon. Ayon sa Pangulo, hindi niya yan palalampasin. Hindi anya dapat itokhang ang katotohanan at sagutin na lamang daw ang lehitimong tanong ng Kongreso tungkol sa paggamit ng OVP sa confidential funds. Dahil din sa banta, tinawag ng Justice Department na mastermind ng assassination plot ang bise sabay sa paglatag ng mas mahigpit na seguridad ng Pangulo. At mula po sa Malacanang, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Mel Emil Vicky, papalagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang banta sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Samantala, ang Justice Department naman sinabing maaaring panagutin si VP Sara na mga kasong kriminal, administratibo at pwede rin siyang matanggalan ng lisensya bilang abogado. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin. Nababahala raw si Pangulong Bongbong Marcos sa ginawang pagbabanta sa kanyang buhay ni Vice President Sara Duterte nitong Sabado. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Ang pahayag ni Duterte, ginawa habang kasama sa Kamara nakadetinan niyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez dahil sa contempt. Umiiwas daw kasi ito sa mga tanong ng komite sa Kamara ukol sa questionableng paggamit ng bise ng kanyang confidential funds. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichirya. Ang chichiryang tinutukoy ng Pangulo, malamang may kinalaman sa pinagdududahang pangalang Mary Grace Piatos na nakapirma sa mga acknowledgement receipt para sa pondo ng OVP. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Dahil sa kanyang pahayag, tinawag ng Department of Justice ang bise bilang mastermind ng isang assassination plot laban sa Pangulo. The premeditated plot to assassinate the president, as declared by the self-confessed mastermind, will now face legal consequences. We will use all the resources of government, all law enforcement agents, to find out the identity of this assassin and the legal consequences arising out of this criminal plot will be dealt with the full force of the law. And we will give the Vice President a chance to explain. Ang sabi ni Vice President Duterte, pinapapatay niya ang Pangulo kapag may pumatay sa kanya. Sabi ng DOJ, If such an event happens, who will benefit? She is the beneficiary of the death of the President. So her words have to be taken in the proper context. ipapasumpi na daw ng NBI si VP Sara at bibigyan ito ng 5 araw para humarap sa otoridad. Sabi ng DOJ, maraming pwedeng ihain na kasong kriminal sa vice-presidente. Pwede rin siyang disiplinahin ng ombudsman at maaaring madisbar o matanggalan ng lisensya bilang abogado. Very bad precedent for our country if we will not take legal action on these kinds of threat coming from a very high-ranking official. We have to maintain order in a civilized society by adherence to the rule of law, and we will apply the full strength and force of the law. A threat to the president is a threat to every Filipino because he is the one expected to deliver the service. And if he is impeded because of death threats, then it is a disservice to our people. Noong nakaupong Pangulong ama ng Vice-Presidente na si Rodrigo Duterte, inaresto at kinasuhan ng isang teacher. Matapos ito magpahayag sa social media, nababayaran niya ng 50 million pesos kung sino makakapatay kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero na-dismiss ang kaso dahil sa teknikalidad. Bilang tugon sa itinuturing nilang seryosong banta sa buhay ng Pangulo,
Dinoble na ng Presidential Security Command ang kanilang seguridad. Naka-red alert daw sila simula nitong Sabado at maghihigpit sa pagbabantay sa Pangulo sa mga susunod na araw. Biyaheng United Arab Emirates ang Pangulo ngayong gabi para sa isang working visit. Paano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng Bukod sa biyahe ng Pangulo patungong UAE ngayong gabi, wala pang inilalabas na schedule ang Pangulo ng kanyang opisina sa mga susunod na araw, bagamat wala naman daw abiso na lilimitahan ang kanyang mga public engagement sa gitna ng itinuturing nilang seryosong banta sa kanyang buhay. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.